Stephen Holt, tinanggihan ang offer sa Europe, makalaro lamang sa PBA. China, takot ba sa gilas? Sumabit sina Abueva at Perkins. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD15 with spike, mabibili lamang sa halagang 1,999. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Shoutout nga pala kay Jojo Zamora Silicio Jr. Bumili ng sapatos at maraming salamat sa iyo kaibigan. Ang lahat ng mga mata ngayon ay nakatuon sa Filipino-American guard na si Stephen Holt na siyang kinuha ngayon sa first overall pick ng Terra Firma para sa PBA Season 48 sa Taguig. Isang record na mayroong 79 players out of 124 ay ang nagtagumpay na makuha ng koponan sa PBA draft na ito. Ito ay nasaksihan sa napakaraming nanood na crowd. Si Holt ay hindi nagawang makalahok sa draft day, ngunit siya ay nanood mula sa kanyang tinitirhan sa Portland sa Oregon. Sa panahong tinawag ang pangalan nito sa Terra Firma star na si Hawani Chongson. Kinuha ito sa number 1 pick sa taong ito sa PBA draft. Agad-agad pagkatapos, siya ay in-interview ng live ng PBA television panelists na siyang ginawa ni Magu Marjan, kasama sa tabi ang coaches na sina Charles Chu ng College of St. Benilde at Lasal na si Topex Robinson. Ako ay isang two-way player. Ako ay committed sa both ends sa floor, defensively at offensively. Ako ay nakikilala bilang isang shooter, at pretty athletic, kayang gumawa ng rebound. At umaatake sa basket. Ito ang kanyang sagot mga kaibigan. Sa panahong siya ay napagtanungan patungkol sa kanyang paliwanag, kung ano nga ba ang kaya nitong may dadala para sa jeep. Ang PBA franchise na siyang hindi pa nagkaroon ng napakalaking success sa liga nitong mga nakaraang maraming taon. Patuloy pa nito, natitiyak. Susubukan kong gumawa ng impact, susundin ang nangunguna sa loob ng court, at aasa na magkakaroon ng mahusay na panimulang season. Si Holt ay inaming kailangan nitong tanggihan ang mga offer, in order sa kanya, na itigil ang paglalaro sa Europe at simulan ang bagong karera sa PBA. Naayon pa nga kay Stephen Holtz. Totoong ang isa sa aking goal ay ang makapaglaro sa PBA. Alam ng karamihan, na sinimulan ko ang aking career at sinubukang maabot ang aking NBA dream. Ito ang paliwanag sa 31-year-old, na siyang nagmula pa sa stellar collegiate career kasama ang St. Mary, at nakitang naglaro sa Canton Charge sa NBA G League, during noong 2014-15 season. Na kung saan siya ay nakakapag-average ng 10 points, 3.1 rebounds at 3.1 assists sa loob ng 39 games. Patungkol sa kanyang NBA attempt, siya ay medyo nagkulang. Ngunit, nagkaroon ito ng mahabang career sa Europe at naglaro sa matataas na antas sa liga, ayon sa 2023 PBA Rookie Draft Top Overall Pick. Ang shifty Filipino-American guard ay na-manage na makapaglaro ng 6 games para sa Atlanta Hawks noong 2015 NBA Summer League. Na kung saan naman siya ay nakakapag-average dito ng 7.8 points, 1.8 rebounds, 1 assists at 1.5 steals per game. Noong huling June, si Holt ay pumunta sa Manila para trabahuin at ma-secure ang kanyang Philippine passport. Ang kanyang Manila visit ay ang nagbigay sa kanya ng kaliwanagan para maintindihan ang Filipino basketball at ang kultura nito, habang tinangihan ng offers mula sa mga European teams. Ang pagkakataon ay nangyari noong buwang June para sa akin para makuha ang passport. Nakipag-usap ako sa aking agent patungkol dito sa buong panahon at ito ay hindi na kailangang pag-isipan pa na kunin ang advantage na ito at gumawa ng desisyon para maglaro sa PBA, ayon kay Holtz. Dagdag pa nito, ako ay buong komitado, kaya nga tinanggihan ko ang maraming offer sa Europe sa summer na ito. Ako ay excited na sa paparating na taon. Anong masasabi niyo mga kaibigan kay Stephen Holt? Sa kabilang banda naman, ang maagang report para sa 19th Asian Games na gaganapin sa China ay isang indikasyon na sila ay hindi nasiyahan sa kanilang pagkatalo laban sa Pilipinas sa FIBA World Cup. Sa nangyari, labis nga raw ang kanilang paghahanda ngayon at bumuo ng napakalakas na lineup. Gayunpaman, higit pa sa kanilang strong roster, ang isa sa nakakatakot na aspeto ay ang tinatawag nilang Chinese basketball cooking na gaganapin sa kanilang tahanan. Dahil kung babalikan, sila ay nakaharap ng gila sa kanilang sariling lugar para sa FIBA Asia Cup noong 2015. At ang event na ito ay naging maruming tactics para gamitin ng China sa parehong on and off the court.
Ngayon, isa sa sasapi sa team ng China sa Asiad ay ang 7'3" center na si Harold Yu, na siyang naglaro sa high school sa Sierra Canyon, isang top high school program sa Amerika. Siya ay naging teammates ni Bronny James, ang anak ni LeBron. Nakita ng lahat kung ano nga ba ang kayang gawin ng Gilas sa sarili nating sahig. Ngunit ang team ay hindi na ang dating roster na naglaro sa World Cup. Marahil ang pinakamalaking pagbabago ay ang head coaching job. Ang pagpipilian nitong ni Cone ay naging limitado lamang mula nang magtapos ang campaign. At nirelease ang mga iilang manlalaro para magserbisyo sa kani-kanilang mother ball club teams sa Japan B-League, kabilang na sina Dwight Ramos, Ray Parks, 3D and Kiefer Ravena, Kai Soto, and AJ Edo, pati na rin ang NBA player na si Jordan Clarkson. Dito'y kitang-kita na ang starting five ay ang halos nawala sa lineup. Si Cone ay pinalitan si Jordan Clarkson ni Justin Brownlee, habang si Kai at AJ Edo ay para na ring pinalitan ni Naen Squami at Moto Tua. Ang posisyon ni Dwight Ramos ay papalitan ni Chris Newsom. Si Kiefer bilang point guard ay ngayoy papalitan ni Terrence Romeo. Ang estilo sa kanilang paglalaro ay naging more traditional, dahil walang gaanong Europeans or American team sa tournament na ito. Ang isa sa magiging susi sa kampanyang ito ay si Justin Brownlee. Siya ay marahil maglalaro sa power forward position. Ngunit siya ay handang-handa sa kahit anumang lugar na gagampanan para sa Gilas. Ngunit, kakapasok lang ngayon sa isang balita, na ang Hangzhou Asian Games Committee ay tinanggihan ang request ng Gilas Pilipinas na isama sina Calvin Abueva and Jason Perkins sa 12-man lineup sa basketball roster. Si Calvin Abueva at Jason Perkins ay wala sa listahang ipinasa sa original na 60-man team ng Pilipinas sa Asian Games organizers. Ang parehong dalawa ang kinuha ni Team Cone bilang replacements, matapos sa injuries nina Jamie Malonzo at Brandon Ganuelas-Rosser. Ang lineup ay magbabago, gayunpaman, ito pa rin ay nangangailangan ng approval mula sa HAGOC, na kung saan ang source ay sinabing ito ay pagpapakitang katigasan sa puso patungo sa Pilipinas sa kanilang appeal during sa final delegation registration meeting. Ang mas malala pa nito mga kaibigan, ayon sa source, meron ring lumalaking pagkabalisa sa Gilas camp na itong si Terrence Romeo at Moto Tua ay posibleng mapapatalsik mula sa lineup ni Cone. At ang rason ay hindi pa nga ngayon nilinaw. Kung ang appeal na ito ay tuluyang mabigo, ang Gilas ay matitirhan na lang ng 8 manlalaro, habang 5 araw na lamang ang natitira, bago gaganapin ang event. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.